Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po naman natin itong mainit na issue ng It's Showtime at ng MTRCB. Maalala ninyo, di ba, nagkaroon ng hearing na tungkol dyan sa It's Showtime. So, dumalo si Chairwoman Lala Soto. Ngayon, hinutulan na ngayon ng MTRCB itong It's Showtime ng 12-day suspension. So, ano ba yung mga naging violation nila? Ano ba yung naging dahilan? Ano ba yung mga naging action nila para humantong sa suspension itong It's Showtime? So, dito ay paliliwanag ni Banat Bay kung ano ba talaga yung nangyari. So, panoorin po natin. Hindi, ibig sabihin, ito po ay ating, pamilyar ho tayo sa mga nangyayari ho dito sa showbiz. Kaya yan ang ating pag-uusapan. At ngayon nga, ito, pag-usapan na natin, itong Showtime tuluyan ng nasuspende. Okay? Kaya nga, ang tanong natin dito, tama o mali. Bakit mo naman nasabing tuluyan na nasuspende? Kasi binigyan po sila ng 15 days na mag-appeal. Okay? Bilang proseso na ibinigay ng MTRCB sa pagsuspende sa kanila ng 12 days. So yun, malinaw po. Binigyan sila ng 15 days para ipaliwanag. So ibig sabihin, may due process na nangyari. Binigyan sila ng panahon para ipaliwanag yung mga violation na kanilang ginawa. Bakit nila yun kinumit. So yun yung mga naging dahilan bakit nagdesisyon ng MTRCB na isuspend sila. So tuloy lang natin to. Binigyan sila ng pagkakataon i-appeal yung kanilang saloobin. Gayunpaman, sila ho ay nagmatigas at sila ho ay hindi ho humingi ng paumanhin, ngunit ipinaglaban pa nila na sa tingin nila tama yung kanilang ginagawa at karapat dapat lang gawin uli yun sa harapan ng mga bata. Kasi ganun ho yun di ba? Pag ikaw hindi ka humingi ng paumanhin, ibig sabihin tama ka, di ba? Pag ibig sabihin tama ka, uulit-ulitin mong gagawin yun. Tama, mali. Kasi nga, hindi mo sinasabing mali ka. Kaya napaka-importante na bakit sinasabi nila, bakit kailangan pa sila humingi ng paumanhin para hindi palagpas, para ma-lift yung suspension. Kasi pag sinabi mong hindi sila humingi ng paumanhin, ibig sabihin naniniwala sila tama ang kanilang ginawa. Siguro kaya hindi nila ginawa na humingi sila ng paumanhin sa MTRCB dahil nasanay sila sa mga dating namumuno sa MTRCB na hindi sila pinakikialaman. Alam niyo yun, di ba sabi nga ni Banat ba yung nakaraan dito sa video natin na parang ang gusto lang nangyari ng MTRCB before is parang self-regulation lang. Ang magre-regulate na is yung sariling network na lang nila o nung show. Ang MTRCB parang nag-grade lang. So, siguro nasanay sila na hindi sila sinisita. Kaya, continuous lang nilang ginagawa. At the same time, binaliwala nila yung notice na ibinigay sa kanila ng bagong chairwoman ngayon. Maigpit si Chairwoman Lala Soto. So, ginawa, hindi naman maigpit. Siguro, pinatupad niya lang yung ano ba talaga yung mandato ng MTRCB. Kung naniniwala silang tama ang kanilang ginawa, gagawin, uhuli nilang paulit-ulit yun. Tama, mali. So, ibig lamang sabihin nun, uulitin huli nila sa harapan ng bata yung ginawa nilang pinggera ng cake. Gano'n. Nasa tingin ng hindi lamang po ng MTRCB. Remember, ang nangyari po dito, may mga nagreklamo. Ang MTRCB ay sumasagot lamang sa reklamo ng mga taong mga viewers. At may nagreklamo sa kanila at tiningnan nga nila at napag-alaman nila na ito po ay talagang kailangan masuspinde. Okay. Naalala yun, unang-unang nagreklamo sa social media, si Rendon Labador. Diba? Nag-ingay dyan si Rendon. Kaya siguro napansin dahil siyempre, diba, alam nyo naman si Rendon. Diba, napaka-toxic nun sa social media. So, maraming nakapansin dun sa ginawa nung It's Showtime nila Vice Ganda. Na sinasabi ng Banat Bay na
tikiman ng icing ng cake. Diba? So, may nagreklamo. So, kaya, tumugon lang yung MTRCB dun sa reklamo. Okay? Binigyan sila ng 15 days to appeal. Wala ho silang ginawang pagsisisi, ngunit ipinaglaban pa nila. Ang pinaglalaban ng Showtime at saka ng ibang mga pulpul na panatikong followers ng Showtime, ito daw ho ay isang form of discrimination against the LGBTQRXTY and Z. Alam nyo ho, paulit-ulit naman sinasabi, it's not about porket akla yung dalawang nagsubuan ng cake. Hindi ho yun. Kahit babae pa ho yun, abay mas malaswa kahit magandang tignan ng kalalakihan. Okay? Sabihin, kahit kunwari lang naman, kunwari lang, si Vice Ganda ay totoong babae, halimbawa. Tapos, si Ion, lalaki. O, di ba? Tapos, kunwari lang, Tapos ganun ang ginawa. Hindi pa rin ho magandang tignan yun. Hindi dahil sila ho ay membro ng LGBTQRXTYNZ. Hindi ho yun. Kahit babae, lalaki pa ang nandoon, masagwa pa rin nung tignan, lalong-lalo na ho na sa harap ng mga bata at ito ho ay noontime show. Diba? Bale, ang pinaka-concern kasi po dito is yung welfare po ng mga bata. Alam naman po natin, kapag TV, mostly ang nanonood yung mga bata. Diba? Ang mga bata ngayon, kaya yung i-operate ang TV. Unlike yan sa cellphone or sa internet, excuse na itatype mo pa kung ano yung panonoorin mo. Sa TV, hindi antimano pagbukas mo, kung ano yung last channel na binuksan mo, yung pa rin ang mag-open sa TV. So, kung yung bata ang nakapanood, hindi maganda tingnan. Diba? Siyempre, hinahaluan mo na kagad ng ng malicious yung pinanonood ng bata. So yung utak ng bata nagkakaroon na rin ng malisya. Yun yung ibig sabihin dito. So yun po ay yun ang sinasabi ho kasi eto. Ngayon, mamaya babasahin ko. Ngayon tas mamaya, ang gulo mo kausap Mamaya babasahin ko sa inyo yung mga violations ng Showtime. Okay? Buong report. Para maintindihan natin, bakit ba this time talagang kailangan na ho silang suspendihin? Okay? Ika nga, pulo na ang salop. Diba? So, ito muna yung balita na yun. Panoorin natin. Dininay ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB ang motion for reconsideration na inihain ng GMA Network at ABS-CBN Corporation. Kaugnay ito sa ipinataw na 12-day airing suspension sa noontime show na It's Showtime. Matapos ang mga reklamong natanggap umano ng MTRCB sa anilay indecent o malaswang ikinilos ng mga host sa segment na Isip Bata. Sabi ng ABS-CBN, natanggap na nila ang desisyon at kasalukuyang nag-e-explore ng possible options. Sa ngayon, dahil hindi pa final at executory ang suspension, makakaasa raw ang madlang people na patuloy na mapapanood nila ang noontime show. Wala pang pahayag sa ngayon ang GMA. Para sa mas mahabang chikahan, so, deny po ang motion for reconsideration ng It's Showtime. So, aantayin lang ang kung kailan magsisimula ang kanilang suspension. Okay. So, paano hindi madi-deny yung kanilang suspension? Hindi nga sila nag-apology. Diba? Kung nag-apology sila, baka sakaling nabago pa yung istorya. Yun lang siguro yung inaantay ng ng MTRCB, yung mag-apology lang sila. 'Di ba? Mag-apologize lang lahat na hindi nila aminin nila yung pagkakamali nila. Yung nga lang, sabi nga ni Banat nagmatigas pa. So, kailangan ipatupad talaga yung mandato. Pag nagsimula na po ang kanilang suspension, ang alam ko, tuloy-tuloy naman po sila sa internet. Wala naman pong pumipigil sa kanila sa internet. So, kayong mga nagrereklamo dyan, kayong mga nagrereklamo na kesyo may isa pa ako nabasa, OFW daw siya. Ito lang ang entertainment namin.
Sabi totoo, ito lang entertainment namin bilang mga OFW. Bakit ho? Sa TV nyo ho ba pinanunood ng Showtime? Hindi, baka ang ibig sabihin kasi, di ba, ang channel, ang ABS-CBN, meron silang ano yung parang nasa cable yung, I think yung parang, sa TV Box yun meron silang channel doon, yung Filipino channel, parang ganun, Filipino channel. So, dun sila napapanood, hindi talaga sa internet. So, yun siguro ibig sabihin, hindi ko lang sure Meron no kayong local channel dyan? Diba pinanonood nyo naman sila sa social media? Diba? So, ibig sabihin nun, mapapanood mo pa rin sila. Wag mo tayong OA. OA naman masyado tayo Oh. Babasahin ko sa inyo yung mga ilang komento lamang na mga taga-supporter ng Showtime. Tingnan nyo yung kanilang, Ito, babasahin ni Banat Bay yung mga komento ng mga netizen na panatiko nitong It's Showtime. Kayo nang humusga kung valid ba yung mga pinagsasabi nila rito sa comment na to. Kasi parang masyadong, sabi nga ni Banat Bay, napaka-OA masyado. Kasi hindi naman talaga totaling nawala ang It's Showtime. Sa internet, mapapanood pa rin naman sila. May mga Facebook page sila, YouTube page. So, mapapanood pa rin naman. Sa TV lang sila mawawala dito sa Pilipinas. Ko yung kanilang mga komento ha. Para lang maintindihan natin. Sip-sip kang pogi ka. Thank you po, thank you. Totoo, yun ang sinabi. Sabi dito, ikaw ba magsosorry ka kung alam mong hindi naman masama ang kumain ng icing? Hindi niya maintindihan na hindi naman yung pagkain ng icing ang issue doon. Sabi dito, naku. Unang ikaw ang ako. Huwag ko na ipakita. Sabi dito, ikaw ang ako. Sabi naman dito, sabi naman, puro bobo yung mga bumoto, kagaya mo, saan ba mali yung sumubo ng cake? Oo, ayo. So, nakita nyo yung mga comment kay Banat Bay nitong mga panatiko ng It's Showtime. Hindi lang naiintindihan yung sinasabi nila It's either troll yun or talagang hindi nag-iisip. Diba? Hindi naman siguro tanga ang MTRCB na sila magsususpend na wala naman dahilan. Unang-una may reklamo Diba? Hindi lang ibig sabihin na nagreklamo is galit lang dun sa Showtime para panoorin yung yung ibang mga noontime show. Hindi. Hinayaan nga silang pumasok sa ibang network, diba? So, pinayagan. Ang gusto lang ng MTRCB, ma-regulate lang dahil pinangangalagaan din nila yung mga kabataan na nanonood. Kasi noon time may mga bata pa dyan. Di ba? Yun lang ibig sabihin ng MTRCB. Hindi, huwag naman tayo masyadong, gamitin natin yung isip natin. So, maraming salamat po.